Kung Kapampangan masaya, makulit at makabaldugan. Yaning Pasko kung nakagisnan, alayang kapara nukalinman, king puso ko Mount Arayat, which dominates the horizon of the province of Pampanga, dissolves in the darkness, and on a field covered in volcanic ash from Mount Pinatubo, giant glowing discs seem to emerge and flash with colors and intricate patterns, mesmerizing and delighting viewers and bathing everything with dancing lights. Christmas was introduced together with Christianity by Spanish Catholic missionaries in the 16th century, and has since become a most beloved occasion in the now predominantly Catholic Philippines. Although celebrated in December, the spirit of Christmas here is prolonged, stretching several months, and is suffused with local traditions, joyful meanings, and memories. In the city of San Fernando, the capital of the province of Pampanga, on the plains of central Luzon Island, northern Philippines, Christmas is celebrated in the most spectacular way with gigantic Christmas lanterns, an adopted festivity made unique by the Kapampangan character and creativity. The star-shaped Christmas lantern, or parol, a ubiquitous Filipino decoration during the Christmas season, symbolizes the Star of Bethlehem, which guided the three magi to the manger of the infant Jesus Christ. It has become a symbol of hope and triumph of light amidst darkness. For the Kapampangans, it also means joy and festivity, and it reflects their imagination and inventiveness. For more than 100 years, San Fernando City has been holding the Giant Lantern Festival, which has become one of the biggest Christmas attractions in the country, drawing people from all over the Philippines and from different parts of the world. They come for the giant lanterns known as the Parul San Fernando, which can reach up to 20 feet in diameter, use 7,000 to 10,000 light bulbs, and are equipped with large rotors, manually operated to produce different patterns and to the tune of chosen music. Making a giant lantern is a community effort, with the sole purpose of creating a dazzling display that delights everyone and inspires them with the spirit of Christmas. Ing Pasko kay ni King San Fernando, King Pampanga, metong yakareng pekamasaya pagmasosyan daring Fernandino ang pong Kapampangan. Madakala selebrasyon at pamagmasusi na makapatungkol ken Pasko, alimoy tampamangan na Kapampangan amanyaman, nune ing metong kareng peka maragula papakit daring Kapampangan patang Kapaskuan apen ing ausendang parul ne at lalong-lalo na kay ni King Syudad San Fernando. Pag maragul miya, ing ligligan parol, apening Giant Lantern Festival. Pero ing buninang sabihan ning ligligan parol, king kaya kaming salita, ing amanong siswan ing Kapampangan, ing buninang sabihan ning ligligan parol is a lantern showdown or lantern competition. Ing particular tradisyon gagawan ni may gumpisaya, anyang sasabihan daring matwa, anyang minuna, anyang panahon da pareng Kastila at ang tamong usandang Lubenas at potang magpasko itang Siamaldo bayo ang Pasko. Dening malalating bisitas dadalado ring patron daring baryo kening maragulati samban. At kaya beda rin ring linternas o ring parul. At karin may gumpisa itang pamiligligan daring mayaliwang baryo. Anyang mumuna kano ing Lubenas atin lang 12 pairs of lanterns, 12 pares parol na pare-pareho yung itsura, ang pangmeto nga parol na makahugis o yung skena apining krus na magrepresenta o yung bilang tatalakad bilang simbolo ng Kristo o limping religious ya in nature itang maging practice da. Pero kaya rin nanita at may gumpisa na lang gawang miyayaliwang disenyo deng Fernandinos
So, miyaliwan na lakule at aliwaliwang materialis. Pota kasing gaya kanita, uling matadala resulu kanita kayang prosesyon, ginawa lang cover din Kapampangan. From the small cover, uliping meging palamutila kanita kayang Lubenas, uling pantang karakter ming emi buritang basta-basta, ginawa lang pasantingan la, sing kasanting parol. Tapos, kanita rin may gumpisaing, may gibolb la rin parol. Puwatan 24 kanitang bengi, iarap daw kayong misa, kaya taking patio, absandang may tinis. Wherein at yung din patron saints ka rin, iarap daw. After the misa de Gallo, ita na, ligligan parol. Happy na yung contest kanita. And yung contest kanita, alang rules. Bala mo, sandang Royal Rumble, matirang matibay, parang makanyan. Nung nining mesilab, yung mesambot. Nung dakal pundi, yung mesambot. Dahil mag-judge na yung tao mo. Popularity, balang popularity contest. Pero itang Lubenas sa tradisyon, akit nga naman kanang miyaliwang balen a Kapampangan. Alimo kay ni King San Fernando. Ading aliwang balen kalupa na ning Mabalakat, Angeles, Ampong Magalang, atin la namang Lubenas ang gangeni. At ding baryo kay ni San Fernando, atin la namang Lubenas. Pero kay ni mo King San Fernando, nung ka rin akit mo na mera gulia at maging mas makulay ang tradisyon na pamangawang parol. Ingilig-ligang parol, megong Pisaya, kayong ninunumi, kang Francisco Estanislao. Yun ang apo niya ako sa tuhod. Apo na ako kingtud. Siya ang first generation, o unang gumawa ng parol. Ngayon, dahil nga ang istorya ay galing sa aming pamilya o sa paggawa ng mga parol ay sa amin ang galing. Sa pamilyang David Estanislao. Sasabihan da keng kwento daning metong pamilya keng Barrio Santa Lucia, i Francisco Estanislao yay tang ginawang minunang ginawang mas maragol parol kaysa keng ordinaryo. At i Francisco Estanislao metong iyang salt maker na itang obra na at itang gawa ng parol anyang 1908 mas maragolya at inabede keng patron ng Santa Lucia at inabede keng Lubenas. Makanita itang kwento at ngayon ding kaapu-apuhan ng Francisco Estanislao gagawa lapan mo ring mga ragola parol at atsula pa mo rin king Barrio Santa Lucia. But manibat kanita at madakal na makagawang mararagula parol karang mayayaliwang baryo. Kaniya mo San Fernando, meging mas magarbo ang mas makulay itang pamangawang parol at kaya ba na karin itang pamanisip dang bayo nung nanay itang gawan da rening minunang magpaparol. Uling ngening kasalukuyan, deng parol, masyado na lang maragol makasakay na laking kareng truck. Eta na laa paparada, no ne maka-steady lamo, makabili lamo kay metong lugar para king ligligan. Pero babalik mi pamurin itang tradisyon na atin pa ne bandang musikus, banda yang sa bayanda ding maragula parol, potang iterak dala ring sulu. Through the years, the art of lantern making is passed on within families and communities, usually through apprenticeships in the lantern maker's workplace. Anya kasing mga lati kami, potang panahon da rin burarol, at inangamiyam, gagawa kayong burarol. Ngayon, potang gagawa kayong burarol, manyad kaming retasong papel kayong giant lantern. Ngayon, datang matwa naman kanita, era ka din ng papel nung sumahop kayong parol. O ita kaya kanita, yung mabalo, may attract kagitang pamangawang parol, uling papagobranda kayo. Anya ala naman kasing formal training, formal education, alang librong mesulat, alang eskwelang tuturo. Kaya in talagang pamangawang parol traditional ya. Medyo yung isa sa puso may talaga. Uling tradisyon niya, ang kanyang kultura.
Ako po yung Mark Nino Flores. Metong lantern maker. Piyakanak lantern maker ni Ciudad San Fernando. 23 anyos. Nabiyasa ko niyang siguro mga 5 or 8 banwa ko. Talo pa yung sinabi ng daddy ko. Makialam ko ka rin gagawa na ito. Tapos niya medyo natuwa ko. Buri ko, ako mismo, makagawa ko rin sariling parol. Tapos hanggang ngayon, imimisip ko na makanano yung mas santing apong mas tunto ba yung design la rin parol nagagawan mi. Anyang 8 kong banwa, kay ba kung magtinda ako sa tinape. Kay ba kung magtindang tinape, migla kong pandesal, albengke itang koya ko. Tatang daramin kayo gagawa ko rin po nang ko kayo. Gagawa yung parol. Albengke. Kay ba't kaya aldoldo, siguro kakit ng pisang ko, tirwana na ako. Kita mo 1 week, medyo medyasan na ako. Hanggang tuloy-tuloy na. Ang paggawa ng parol o kay Kapampangan, yung pamangawang parol, 7 lang stage ing dalana na. Yung una, yung magdi-design ng parol. Yung drawing yon, ngayon dahil high-tech na sa computer na din yung drawing. Tapos pinalalaro nila sa computer. Mas magaling ngayon yung mga lantern maker. Ako kasi pag nag-drawing ako, sa lupa lang Doon ko lang ito-drawing Wala na plano-plano. Imumunang proseso kasi itang conceptualization. Actually, unlimited la rin designs. Bahala ka nung nanburi mong gawan. Whether mag-traditional ka or mag-infuse kang modern lightings, lalo na yan, atin ang modern lights like LED bulbs, atin ang roof light, or mag-stay ka kitang traditional, or gumamit kang bayong technology. Mag-evolve kasi yung pamangwang parol. Pag din-drawing ko, yun na. Tapos, yung sukat-sukat, dan. Tapos gagawa ka ng parang ruler yun. Yun, mag-uumpisa na yung paggawa ng giant lantern sa framing. Yun, isang kwan yun, bali pangalawang stage na yun. Pag napagkwan na bent na yung mga bakal at galvanized wire, doon naman magwe-welding na yung bali 3 na. Tapos pag nakatayo na yung parol, yung maglalagay ng divisioning ng bawat design ng parol, sila naman sa divisioning. Kasi kailangan yung design ng parol, naka-separate yung bawat design para hindi, pag umilaw ito, hindi tatagos sa kabila. Yun ang sikreto ng electrical. Tapos, yung electrician, siya maglalagay ng mga bumbilya. Pang-5 na yon. Pang-5 stage na yon. Yung pang-6, yung gagawa ng kombinasyon ng parol. Yung rotor. Yung iniikot na may manibela. Yon. Tapos yung panghuli, yun ang quality control. Doon mo titignan yung parol kung okay na, maganda na ang pagkakagawa. Kapag meron kang nakita hindi maganda, back job yun. Ganun ang istorya ng paggawa ng parol. 7 stage ang bago matatapos ang giant lantern. Yun, kasama na sa quality control, siya ang magsasakay ng parol sa truck. Pinakamabigat yun. Pinakamabigat yun kasi minsan yung iba kung wala silang technique arkila ng crane yan, boom. Kasi ang bawat isang parol, nagkakaroon ng bigat na 2 tonelada. Dahil nga sa dami ng mga bombilya, wiring, yan. Umpisa sa paggawa ng lantern, idodrawing mo muna sa illustration board. Tapos pagkatapos mong ma-drawing sa illustration board, idodrawing mo na naman siya sa plywood. Gagawin mo 20 feet.
Tapos pagkatapos ng na-drawing sa plywood, momoldehan ng alambre. Yung bahal ba, ito. Momoldehan. Tapos weldingin. Tapos itatayo. Ang tawag sa amin sa kilikili. Yung pagkarton nito. Tapos yun, lalagyan na ng bombilya. Electrical na. Ito, 9,980 ang entry ng Barangay Calolo. Ito yung mga kinoconnect sa rotor, papuntang rotors. May mga numbers to. Halimbawa, sa parting ito, by number 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 30 to eh. Ay yung pag siding, chipboard lang to, chipboard. Tapos lalagyan ng palara sa loob para lumiwanag. Yung sa harap, tawag namin dito plastic, transparent. Tapos lalagyan ng shading, yung mga design. Ang nagdadala sa mga kulay, yung mga bombilya. Nakapintura yung mga bulbs. Kaya makikita mo, puti lahat. Ang mga bulbs ang magdadala ng kulay. Kung matatapos na makonekta ang mga ito, pag nandun na yung mga wire, doon ang mga ito ko-connect sa rotors. Ito ang tinatawag na rotors. Pag-ikot, pag ganun. Halimbawa, pag tumama sa may yero o tinatawag na liso, pag tumama yung mga clip, sisindi. Sisindi ang mga ilaw sa lantern. Pag nasa masking tape naman, hindi sisindi. Sa yero lang sisindi. Ayan. Halimbawa magpapaikot, sumasabay na lang sila sa music. Kanya-kanya kaming music eh. Isang gabi lang pag-practice namin kasi hindi pwedeng araw-araw magpa-practice ka. Mapupundi yung mga ilaw, yung mga bombilya. Ito yung tinatawag na general switch. Pag tinaas ng ganun, may power na siya nun. Pwede nang paikot. Pag pinaikot na, sisindi na yung lantern. Ang king pama ni Garal mi king San Fernando, ing peka masanting paralan nung nukarin mapapasaya ing makanining tradisyon, itang pamanuruda ring balang pamilya, karelang anak, ampong apu, kimpa mangawang parul. Yang metong kareng peka masalese na paralan na mamamate ing tradisyon. Itang peka masanting nga paralan na maipasaya kin dudong henerasyon. At akakita mo na dahil magpaparol nga ni Red and Giant Lantern Makers tamo king kasalukuyan, may libat la kareng pamilyang mangawang parol o kaya naman ating ni meturo karela na minunang gagawang higanting parol. Alam mo, napakahirap maganap ng bata na yung by heart. Ang paggawa ng parol kasi wala naman method. Wala siyang methodology na dapat. Kailangan ipasa mo siya from the very beginning. Parang, kasi alam mo, yung isang product na walang kwento, walang kwenta eh. Ginagawa namin kasi dito, pinapasok namin yung kwento. Para ma-inspire sila. Last 2 weeks, dapat alam niya yung pinanggalingan niya. Paano nagsimula, para mamahalin mo yan. Actually, nakatulong sa akin yung pag-research ko dyan eh. Parang nakapagbibigay ko ng kwento at nahali na silang bumili pagkatapos kung magkwento. Patapos, word of mouth, nag-spread out. Yun nga sinasabi ko, yung produktong walang kwento, walang kwenta. Kailangan meron siyang pinanggalingan. Basta't yung kahinggawan ko mo, ituloy ko mo nga ning inumpisa ng daddy ko. Basta't ariyang ko mo nga ning gewana. Kung nang gewana yung mga hinggawang ko. Deng nga bisang mabiyasang gawang parol, marinin lumapit ka ako na paturo. Para lalo kaya pang dakal biyasang gawang parol San Fernando, bakantay tan tradisyon ng San Fernando ay mawawala. So, palagi ako itang parol, metong yung karang sisimbolo na
nanong ing kaburyanan ning Kapampangan itang akakit da na masanting lalawen da ring aliwang tao. Liban ka rin, metong sisimbolo na ning parol, itang pamiyabe-yabe at pamakyabe da ring Kapampangan at lalong-lalo na ring Fernandino, ring tao San Fernando. Uli metong parol, metong tao inggawa kanyan. Sasabihan dapin kang English, it takes a village to make a giant lantern. Itang metong parola kakita mo, metong tao ing ginugol pawas ampong pagal para makagawa yung parol. Noon anyang minunang panahon, balang metong baleking baryo, mamaya lang bombilya, mamaya lang pamangan, banta makapanggawa yung parol ing karelang baryo. At ang ganaman nga ni ita, akakita mo pa rin, although kang aliwang paraalan, antimoreng negosyo na siya kang metong baryo, ila rin sasawap banda makapakiabeya ing karelang barangay kang ligligan. Itang metong akakit ko na sisimbolo na mo naman ning parol, itang nung miyabebela at may papanantabe ring may Mario, atin lang apapaluwal masanting pwede dang ipakit karing aliwang tao. Dahil nga sa ating Panginoon, nagkaroon ng parol. Kaya dapat nating respetuhin yung paggawa ng parol. Para ka na rin nagdarasal pag gumagawa ng parol. Liban ka rin ang kayo sasabihan da rin Kapampangan mayabang la, uling natin lang ipagmaragol. And palagya ko mo naman, akit mo kaya nung makananula ka excellent ding tao kay niking Kapampangan, ang baking San Fernando. Kasi hanggang no ka rin melawen, kingaliwang lugar, gagawala namang parol, pero dala kalupa ding parol ni kaniking San Fernando at kaniking Pampanga. Itang ikami mo ing makagawang makanini, badagol ing buninang sabihan, paulagahan na kaya kami, uling bala mo yung babiyami king mabilugayato bilang regalo mi karang aliwan tao. Siguro dagdagan kaya mo itang sinabi ko, itang ketang party na ning kultura niya. Ding Kapampangan, malugod laking karelang kultura. At metong kareng mi papaboren at syup king maygit nung sasabihan da nang dinuiti yan megumpisa, maygit nang dinala na banwa. It's more than 100 years na atin kaming makanining klaseng ligligan parol. At iya mawawala at eda papabren na mawawala ya. At metong kareng papasyag nangini nung makananula katibe rin Kapampangan. How resilient we are as a people. Kasi nung lalawen may makbong yung pinatubo, may lahar kami kilub ng may git 5 banwa, pero pa rin matitinag at iya tinok ng ing pamangas tinok ng ing pangaslag ng parol San Fernando.